ano na nangyari doon sa ating SIM registration law? Despite that, meron pa rin ngayon itong, kasi nga ako mismo nakakatanggap ako ng yung mga text at saka yung iba naman talagang gumagamit ng acronym ng bangko at palalabas na bangko mo itong nagte-text sa'yo. Well, sagutin ko yan, Manong Ted, no? Yung SIM card registration law is talagang tinitingnan natin maribisa. Kasi nga naman Manong Ted, yung sobrang luwag ng ID system or verification system ng SIM card registration as we know it now. Kasi ultimo school ID tinatanggap para makapag-register ka ng SIM card So, pero to be fair naman po, pag naribisa yan, magagamit natin yan. Even if, in fact, nagagamit po namin yan to see kung kanino nakaregister at saka kung ano yung gamit na ID para ipang-register dyan kasi may screen capture feature yun. Pag upon subpoena no? So, yun yung update natin doon sa SIM card registration. No? It's now in Congress and in the Senate being discussed for the updating of this SIM card registration law. At tama kayo, Manong Ted, yung natatanggap yung pag-text sa mga text na yan, hindi naman yan yung base sa SIM card registration law. May ginagamit yan yung IMSI catcher. So, ginawa na rin ng DICT sa panguna ng Secretary Henry Aguda, sinunset na, kinausap na yung mga telcos, isunset nyo na or i-phase out nyo na yung 2G at 3G technology. Kasi dyan lang naglalagay yung mga IMSI catcher na yan. So, ibig sabihin, Yusek, wala masyadong nagawa yung SIM card registration para mapababa sana yung bilang ng scammers. Meron naman, DJ Chacha, to be fair doon sa SIM card registration law. Bakit napababa niya at saka na-verify natin. Kaso yun nga lang, nakakalusot. There's way, pag talagang a-analyze mo, there's ways around the SIM card registration law. Kaya kailangan palakasin talaga siya. At saka, ito, magpa-public advisory kami mamaya Yung pagdating doon sa mga OTTS, yung over-the-top services, nai-spoofing na rin ngayon. Parang over the weekend at inimbestigahan namin maraming senior government officials ang nabiktima na spoofing na kunyari ang nagta-text doon sa mga kapwa naming officials, mga senior government officials. Halimbawa, victim ko na si GML Robles, even si Presidente, ginagamit yung mga credentials nila para kausapin ibang mga officials para magbigay either ng pangalan or information or ng mag-advance ng pera doon sa number na yon. So, yun ang delikado naman doon sa mga OTTS or yung mga online messaging applications natin. Okay. So, ngayon po na sinabi niyo nga po ina-update yung SIM card registration law natin in the lower house. Kayo mismo, dyan sa CICC, totoo kayo dito, ano mismo ang dapat gawin para talagang maging effective po ito? Well, i-limit yung magkaroon ng verification process. Sabihin mo na yes, pwede ka mag-register ng iba ng very wide range of identification. Pero pag i-verify mo yan, to get the full features ng services ng mga telcos, kailangan i-verify mo yan using yung single source of truth natin, which we suggest is the national ID. Kailangan mag-apply na sila na national ID para yun yung ibabaga natin na para alam natin yung mga numbers na to, pag re-verify natin, ang source niyan is yung national ID database natin. At kung hindi, yan, i-restrict na yung features hanggang there's a certain period na kailangan i-block na yan dahil hindi nag-verify yung mga numbers na yan. Kasi nga, hindi totoong tao yung nag-register dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!